Kasi naniniwala ako ang pagyaman at pag-unlad at pag-asenso ng isang tao ay nag-uumpisa kung paano siya mag-isip. Kailangan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung mga OFW. Let's be practical. Hindi naman lahat pwede magnegosyo agad dahil walang puhunan, totoo walang alam. So, magtrabaho ka muna. Pero habang ikaw ay nagtatrabaho, ang goal mo doon hindi kumita. Everybody say invest. Because the moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. So kung meron kayong tatlong salita para sa mga OFW yung nagtatrabaho na ng mahigit 20 years sa abroad. Tatlong pwede kong sabihin sa inyo. Tama ka talaga. Again, Boss Chenke, maraming salamat po, Coach. Salamat. Magandang araw mga ka-GSS. Maraming mga OFW ang nagtatanong paano makaahon, makaipon, at makauwi ng may tagumpay na hindi lang pera ang sagot, kundi mindset. Ngayon, makakausap natin ang isa sa pinakalalubhasa at respetadong boses pagdating sa pera, diskarte, at tagumpay. Boss, Coach Chenke Tan, maraming salamat. Maraming salamat, Kuya. Salamat sa iyong pagpapa-unlock sa amin. Unang tanong ko po sa inyo ngayon dito sa amin. So kung meron kayong tatlong salita para sa mga OFW yung nagtatrabaho na ng mahigit 20 years sa abroad pero wala pa ring ipon, anong tatlong salita at bakit? Alam mo, ang tatlong pwede kong sabihin sa inyo is yung tinatawag nating ASK. Okay. ASK. O, parang tanong. Oo. Ano yung tatanong ko? A stands for attitude. S stands for skills. K stands for knowledge. Galing nun. O, ang yung attitude, skills, and knowledge, una, yung attitude, yung pananaw mo, yung mindset mo. Kasi naniniwala ako ang pagyaman at pag-unlad at pag-asenso ng isang tao ay nag-uumpisa kung paano siya mag-isip. Kung hindi nagbago ang pananaw ng isang tao, mahirap talaga magbago. Yung kasi yung like for example, yung attitude natin, hindi ako makapag-umpisa ng negosyo, wala akong puhunan. Talaga? So, ibig sabihin ba niyan na kung nabigyan ka ng pera, di ba? Magsisimula ka. Oo, di ba? Bigyan mo ng 1 million pesos ang isang taong walang kaalam-alam sa buhay. Di ba? May pera siya. O, pero balikan mo siya after 1 year. Malamang ubos. Yes, tanggalan mo ng negosyo ang isang bilyonaryo ng pera, ni piso wala kang iwan. Pagbalik mo, ano status ng bilyonaryo? Umpisa ulit sa wala. Oo. Pero kaya nilang bumalik. O baka umasenso na muli. Mas doble pa. Pagpapatunay na ang problema hindi yung pera. Ang problema yung mindset and attitude ng tao. Isang tao talaga. The problem is not the problem. The problem is the attitude towards the problem. Galing. So, ang first na kailangan natin i-check mo yung way of thinking mo. Like, bago ka mag-umpisa ng negosyo, ano iniisip mo? Paano kung malugi? Paano kung di bumenta? Karamihan ganun ang iniisip eh. Kaya nga, your way of thinking kasi will dictate your way of living. Sabi nga ni Joyce Meyer, where your mind goes, the man follows. Diba? Kung iniisip mo, yun yung lalabas. Parang. Yes. So, first things first, attitude. Next, sige, na-improve ko yung attitude ko. Talagang positive na ako, talagang optimistic na ako. Yung next, i-check naman natin yung skills. Hindi lang patay motivation eh. Kasi motivated ka nga. Pero kulang ka naman sa skills. Hindi rin pwede. Oo, kunyari gusto mong bumenta, power na power ako. So talagang umaman. Marunong ka ba ng selling skills, communication skills, handling of objection, di ba? Closing skills. Di ba? Kung hindi mo alam yun, wala. And then, aside from the skills, like sa pera naman, budgeting skills, business skills, investment skills. Alam mo ba yun? So yun yung mga napaka-importanting skills na dapat bago ka magsimula ng kahit anong negosyo. Yes. Dapat alam mo yun. And third is knowledge. Okay. Ano yung alam mo? Kasi ang paniniwala ko sa buhay, kung tama ba siya o mali, wrong input, wrong output. Diba? Kung mali yung pananaw mo at akala mo sa isang bagay, syempre lahat ng gagawin mo, mali siya. Malamang. Oo. So, napakahalaga niyan kung may tatlong bagay lang akong pwedeng iiwan sa mga taong nakikinig at nanonood ngayon. Check mo yung attitude mo. From 1 is to 5. 1 is the highest, 5 is the lowest. Kamusta ang attitude mo? Maganda ba o hindi? Skills level mo sa ginagawa mo, trabaho mo, profession mo, career mo. Maganda ba o hindi? 1 to 5. Okay. And then knowledge, kaalaman mo. Sa experience mo, expertise mo sa ginagawa mo. From 1 is to 5. 1 is the lowest, 5 is the highest.
So based on that, kung makikita mo, ay mababa attitude ko, mababa rin skills ko, mababa rin knowledge ko. Kaya pala. So hindi po pwede. Hindi siya. So ano yung pwede nila gawin para at least improve muna yung skills, improve yung knowledge and then everything bago makapagsimula ng Ang negosyo? una talaga, mag-improve mo na yung attitude eh. Para sa akin, yun yung number 1 din. I do believe, for me, kung lalagyan natin ng percentage out of 100, 80% is attitude. Kasi doon ang gagaling lahat. 10% is skills and 10% is knowledge. Why? Because attitude is hard to unlearn. But skills and knowledge can be learned. You give me a man who has great skills and knowledge, but with a poor attitude or negative attitude, mahirapan ka. You give me a person who has not really so good skills and knowledge, but with a great attitude to learn, so I will give you a winner. So kung yun in order talaga, yung pagkakasunod sa loob, yun talaga yun. Yes, attitude is the first. Ang galing. Ang galing nga. Ang galing. Ngayon, anong maling paniniwala sa pera? Na number 1, siguro na kailangan baguhin yung feeling na ikaw lang ang tagapagligtas ng buong pamilya. So dapat talaga nagtitira ka para sa sarili mo? Oo, kasi mahirap tulungan ng iba kung di mo kayang tulungan ang sarili mo. Hindi mo pwedeng ibigay isang bagay kung mismo ikaw ay wala. Di ba ang sarap magbigay kung out of abundance, out of excess eh. Oo, yung sobra na lang yung ibibigay. Oo, yung parang mas masaya ka. ang hirap pagbigay kung alam Ka rin. kung ubos ka rin at alam mo talagang sobrang hirap na hirap ka na minsan to the point na kailangan mo pang utangin. And I do believe na ito lang i-qualify natin. Kailangan natin tulungan ang mga tao hindi kayang tulungan ng sarili. Sanggol, bata. Hindi nila kayang magtrabaho at kumita. Tulungan. Mga may edad at matatanda at may karamdaman. Kailangan ng tulungan. Pero pwedeng tulungan yung mga taong may kapabilidad na kumita ng isang beses. Coach, yung tamang tulong na maibibigay ng isang OFW. Kunyari, kumikita ka ng malaki. Bukod sa pagpapadala. Tama yung sinasabi mo, the more na tumatanggap sila na tumatanggap at next matatanggap na naman, may kailangan bang baguhin sa sistemang ito? Yes, may kasabihan nga tayo, bigyan mo ng tao ng isang isda, mabubuhay ng isang araw. Pero turuan mo sila mga isda. Ayun yun. Mabubuhay sila pag ang dapat iiwan natin, ituro natin is what we call as empowerment eh. Yung pamilya mo mismo. Yes, ma-empower sila tumindig sa pamamagitan ng negosyo ba instead of just relying on remittances. Yes, demand. Kunyari, may pinapaaral mo yung kapatid mo. Oo. Graduate, nagtrabaho, kumikita na. Ba't mo pa kailangan pampadalhan siya? Di ba? Na pwede na siyang tumulong at maging isang breadwinner para sa pamilya na hindi lang aasa sa padala ng isa, dalawa na. Meron ng OFW remittances, meron pa ring tulong. Nakapagtapos na. Oo, nakapagtapos na. So empowerment, hindi dapat dependency eh. Kasi pag dependent lang sa isa. Parang forever, parang lagi na lang ganun eh. Yung naging cycle na ng pagpapadala buwan ba, umaasa na lang lagi dun sa iisang sistema. Yung remittance, usually tumataas kasi nagpa-fluctuate yung exchange rate. At saka hindi lang yun, income is limited pero expenses unlimited. Yun pang isang totoo. Anong kwento ng OFW ang pinaka nagpagbago ng pananaw mo tungkol sa tunay na yaman? Siguro nakapagbago ng pananaw, ba't rin ako nagkaroon ng ganong kalalim na malasakit sa mga kababayan nating OFW. Yung kwento ng isang OFW galing sa Hong Kong, noong 1990s nandun kasi ako. Nagbibuild din ako ng negosyo doon. So basically, ang nangyari, namatay ang kanyang ama, nagpaalam siya sa amo niyang puti na kailangan niya mag-leave ng 1 linggo. Ang sagot sa kanya ng amo niya, hindi ka pwedeng umuwi. Bakit? Kasi walang mag-aalaga ng aso at magbabakasyon kami. Grabe yan. So in other words, yung OFW na namin, nailibing ang kanyang ama na hindi niya nakita para alagaan yung aso ng amo. Hindi ko makalimutan yung kwentong yun na talagang sabi ko, walang choice. Diba? Yung talagang nagsakripisyo na, nagsilbi na, yung pa parang naranasan niya, napakasakit. Sabi ko, gusto ko talagang tulungan na ma-empower talaga ang mga pamabahay, no? Para makalaya naman sa ganong klaseng sitwasyon ito. Sa kabila ng saklap na dapat talaga mabago, yung mga actions na kailangan ng gawin ng OFW talaga. Ultimately kasi parang ako parang nakikita ko yung parang role ko. Para akong chef, tagaluto. Pag niluto ko yung pagkain, hinain ko, depende yun sa'yo kung kakainin mo hindi. Kung choice mo gusto mong kainin o hindi.
Kasi minsan ang ini-expect, niluto mo na. Parang Niluto mo na, nandun na. ayaw pakainin? Oo, gusto niya ikaw pa ngumuya. Ikaw pa sumubo, ikaw pa ngumuya. Grabe. Totoo. 'Di ba? Yung parang, yun ang minsan na ano, yung parang tanong, ibig ba sabihin, pagka nakinig ako sa'yo yaman ako? Wala ka namang ginawang actions. Yung sinabi niyo kanina, dun sa talks niyo, Nagpunta ka rito, tapos nakinig ka, tapos yung natutunan mo hindi mo rin na-apply, kahit ka pa araw-araw makinig sa'yo, wala ka rin gagawing action, walang mangyayari. Oo, kailangan meron tayong ang trabaho ko lang kasi ipakita sa inyo katotohanan, pero kailangan meron kayong gawin. Tama. Dun sa anong mindset kailangan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung mga OFW? Yung parang napalaki kasi tayo sa mindset na pinag-aral ka mabuti para maghanap ka ng magandang trabaho. Totoo yan. Dapat baguhin natin, pinag-aral ka mabuti, graduate ka para magtayo ka rin ng sariling negosyo para ikaw na rin ang magbigay ng trabaho. Which is yun narinig ko yan yung pagkakaiba ng kulturang Pilipino sa kulturang Chinese. Let's be practical. Hindi naman lahat pwede magnegosyo agad dahil walang punan, walang alam. So, magtrabaho ka muna. Pero habang ikaw ay nagtatrabaho, ang goal mo doon, hindi kumita. Okay. Ang goal mo matuto. Yes. Pag-aralan mo yung buong sistema ng kumpanya. Para pagkalabas mo doon, pwede ka na mag-umpisa. So, kahit na hindi ko trabaho niyan, hindi ko paano ba yung gawin? Tulungan kita. So, manlalaman mo na yung interest na matuto pa ng mas malalim pa. Yeah. Ngayon, kung babalik ka bilang empleyado, anong pagkakamali sa pera ang dapat na inayos mo na agad? Ever since 12 years old, nasa sales na ako. Grabe ang aga niyang aga. Ay kasi nga, na-mindset ako ng iba ng magulang ko. Inano ko sa akin ng nanay ko, "Anak, gusto mo ba talagang umasenso?" "Opo." "Umunlad?" "Opo." "Yumaman?" "Opo." Ito hindi ko makalimutan sinabi ng nanay ko, "Bakit mo pagyayamanin ang ibang tao kung kaya mo pagyamanin ang sarili mo?" So, parang tumatak yan sa akin. Napakalang impluwensya nung parents mo nung sinabi nila sa'yo. Oo, malaki yun, sobra. Tsaka ever since bata pa kami, na-train na talaga kami. Trade, magbenta. Sa lahat ng negosyo, para sa akin kasi sales talaga yung pinaka-importante. Dapat marunong ka magbenta. Kahit anong negosyo ang gawin mo. So kung may ma-advise kayo sa mga OFW na nagtatrabaho pa ngayon, na pwede silang magsimula, ba tama bang idea magsimula, magbenta? Yeah. Ng produkto na hindi naman sila gagawa, which is maliit yung investment. Kasi again, ang goal mo doon talaga, hindi lang kumita Ang goal mo matuto. And then kung gusto mo rin magnegosyo in the future, kailangan mo may benta. Imagine mo na may nakita ka bang negosyo lumaki na walang benta. Totoo. Kaya nga, yun ang pundasyon. Panawagan ko sa mga kababayan nating OFW dyan, kung meron ka mapapasukan na opportunity na matuto kang magbenta, real estate, insurance or direct selling, di ba? Pasukan mo. Property, di ba? Tama yung real estate kanina. May stream din dito kanina. Pasukan mo. Ang goal mo, hindi para kumita. Pag natuto ka, may kikitain ka. Yun yung ganun ka-importante yung pagbebenta. Yeah. Ang galing nun. Totoo bang lahat ng mayaman ay hindi tunay na mayaman? Yes, ako naniniwala ako na hindi lahat ng mga nagpapakita sila ay mayaman ay tunay na mayaman. Di ba? Kasi may mga iba na ang yaman galing lang sa hiram. Di ba? Loans. Oo. Di ba? Credit cards. So, like for example, sasakyan, naka-loan, bahay, naka-loan. Ako, ang pilosopiya kasi na tinuro sa akin ng magulang ko, until hindi mo pa yung bayad, hindi mo masabing iyo. Hindi pa iyo. Kasi pwede pa maremata Di ba? Masasabi mo lang magiging iyong isang bagay pag fully paid siya. So, napakahalaga na alamin natin na wala namang problema kung mangungutang ka, but make sure lang may kakayanan ka. Okay. Na magbayan. So dito sa karamihan sa amin, kasi ako isa rin ako sa doon, personally, na nakapagkuha ng kondo sa Pilipinas. Dahil lang akala ko pag-invest sa property, gano'n. Yung office ng studio ko sa Pilipinas, sa may Katimunan, nag-rent kami ng office. So before the pandemic, sugot 2017 yun, sabi ko, 50 mil isang buwan. May pang-deposit ako sa kondo na magre-rent ako na more or less para yung monthly na ibabayad ko. Tama ba yung naging decision ko doon, sa tingin nyo? Yeah, kasi kung 50,000 ang expenses mo on rental at mako-convert mo yan ang magiging monthly mo naman for your lease. Diba? In terms of rent to own or yan ang magiging mo, it's a good decision. Kasi nga, imbis na napupunta sa wala, napupunta yan sa pagbabayad mo at darating ang panahon, magiging iyo na yan. Yun.
So ngayon, ang naging problema ko lang, coach, during the pandemic, sinarado ko yung studios kasi nawala talaga kami ng weddings. Wala nang studio doon sa condo, which is 2 years, 3 years na, bakante. Ano yung mapapayo na? Yeah, kasi yun ang pinaka-challenge na wala ka doon, paano mo ima-market. Ang pinaka-best solution niyan is to hire a property manager, management specialist Okay. na Para marentahan. oo, kailangan, I'm sure kung may matalino na tao diyan, ang gagawin, kunyari wala akong pera, wala akong puhunan, ang gagawin ko kakausapin ko lahat yung mga ano, mag-a-ads ako sa mga shoutout sa lahat ng mga OFWs out there na may mga property na gusto niyo ipa-lease. Ipadala niyo sa akin ano, ipapa-lease ko yung ano niyo, ako magma-market, ako mag-aano. So, another idea of business Eh, ideas. kasi yan 'no, so 1 month, every year mapupunta sa akin 'pag na-close ko 'tong account na ito. Tapos aside from that, magiging property management specialist ka. Ang gagawin mo kung Airbnb siya, kailangan niya ng linis, eh, after ano, eh. Yung management, kailangan may taong magmamanage, siya Puwede ka pang mag-charge ulit, another opportunity yan para sa'yo. So, hindi masamang mag-invest sa property Hindi. bilang isang OFW. Pero yung balikan natin yung sinabi mo kanina, na dapat mag-invest ka sa property o anumang investment kapag may sobra na. Oh, may kakayanan ka, siyempre. Na hindi na umaasa ka doon sa sinasabi mo kaninang goal number 1 ba yan? Oo, kasi ang importante kasi na hindi lang down payment, eh, hindi lang yung 2 years zero interest, eh. Yung lump sum, eh, na darating kakayanin mo ba baka ma-shock ka. Kasi may sinabi ka kanina tungkol doon sa rule na dapat yung income is Ang ibig sabihin niyan yung ano, meron kang emergency fund. dapat Oo, na at least 3 to 6 months. na hindi masasabit yung monthly payments sa condo. Yes. Kung itong video ito, huling video na mapapanood ng isang pagod na OFW na, ano yung mensahe mo sa kanya? 'Pag ikaw ay pagod na isa kang OFW, okey lang magpahinga. Pero 'pag naitulog mo na 'yan, 'di ba, naitulog mo na 'yan, lumakas ka ulit, laban ka muli. Dahil walang nagwawagi na umaayaw at walang umayaw na nagwawagi. So, laban lang. Oo, pero kailangan 'pag lumaban ka, hindi ka lalaban na bulag. Kailangan malaman mo kung sino ang katunggali mo, sinong kaaway mo, at alamin mo kung paano mo siya lalabanan. Hindi mo lang puwedeng makakuha sa sipag at tiyaga yan. Matagal mo na ginagamit ang sipag, tiyaga bilang puhunan, Yan yung ngayon totoo, eh. oo, Yun ang realidad. kailangan madagdagan ng iyong karunungan at tamang diskarte. Kahit kung masipag at tiyaga lang, yan ang batayan para ikaw ay magtagumpay, matagal ka ng matagumpay. Pero alam mo naman na kulang ang sipag at tiyaga. Kailangan madagdagan ng iyong kaalaman ng bagong kaalaman. At 'pag may bagong kang alam, tamang diskarte para ma-implement mo yan para ikaw ay magtagumpay. Correct. Ako gusto ko lang i-share bago tayo matapos yung video na 'to, i-share ko lang isang bagay na natutunan ko sa'yo. Napakaimportante ng bagay na 'to. Yung sinasabi mong tagas. Oo. Kasi ako kumita na ako ng maliit, eh. Kumita na ako ng mas malaki. Pero at the same time parang ubos pa rin lagi. Kasi hindi ko nasolusyunan yung tagas. Can you enlighten that tagas? Pag-usapan lang natin ng mabilis lang. Yeah. Siguro ito yun na lang huling ano, illustration ko 'no, kahit na ito, 'di ba, ang goal mo mapuno ang bote, lagay ka ng lagay ng tubig, pero na-realize mo hindi napupuno dahil may butas. Anong solusyon? Dapat tapalan. Gano'n din minsan sa ating kita, ang goal mo mapuno, mabuo pangarap mo, you work hard, overtime, excess, lagay ka ng lagay, pero hindi na-realize, hindi napupuno, walang naiiwan. Kasi nga ang problema hindi yung kita, ang problema malaki ang butas. Sobrang laki ng butas. So, Yun talaga yun. yung mga butas na sinasabi natin, yung paggastos sa mga bagay na hindi naman natin napapansin, pagkain sa labas, 'di ba, or pagbili ng mga bagay na hindi man kailangan pero gusto lang, Okay. 'di ba? Yung kakayanan, hindi yung kailangan. Oo, Yung kakayanan, oo. Walang problema kahit na bumili ka ng Rolex, eh. kung kaya mo. Oo. Wala namang mahal na produkto sa buong mundo, eh. Oo. Depende kung sino bumibili. Kung ikaw, kumain ka sa Jollibee, mura, mahal. Mahal. Hmm, Kung may pera ka, mura yun. mura yun. Oo. Pero para sa isang taong nakatira sa kalsada, mahal yun. Oo. Paano tayo kumain siguro sa isang hotel dito sa UK? Oo. Ang per meal, nasa 1,000. 1,000. O, pounds. Oo. Mura, mahal. Mahal. O, para sa iyo, pero para sa kumikita ng 100,000 to 200,000, Baliwala yun. mura yun. So, nakadepende talaga Sa sa kakayanan sa income mo. Oo. Nakadepende sa income yung paggastos. Tama. Napakagaling nun.
Again, Coach Chenke, maraming salamat po, Coach. Salamat. Kaya nga para sa mga kababayan nating OFW na gusto nyo pang madagdagan ang inyong kaalaman, sumunod lang kayo sa aking Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn. At the same time, may podcast din po ako. At alam ko po na magsisilbi po to ng inspirasyon at aral po sa inyo na lalo pang ipaglaban kung ano man ang iyong minimiti sa buhay. Sana po ay meron kayong napulot na aral at mula po sa talaga namang isang may puso para sa mga OFW at sa kanyang ginagawa. Maraming salamat po. Thank you.